Magandang buhay po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga kamay-ari, sa lahat mga taga-subaybay no, sa ating kwentuhan session. Welcome back muli no, sa ating kwentuhan session every Wednesday. Kasama po natin ngayon ang ating single. Sige. Abangan ko yan, sir. Ready to? Ay, guys. Ayan, ang ating head ng finance, si Sir Gian Freehouse. Hello po, magandang buhay po. Hello po ulit dyan. Namiss ko po kayong lahat. Ayun, oo. So, last week ba, sir, nung yung Day of Valor or yung Araw ng Kagitingan? Yes, sir. Apo. Yes, sir. Last week, no? Last week. Okay. Okay, medyo interesting tong topic natin today dahil naka-related siya doon sa Araw ng Kagitingan. Why? Kasi tinitreat naman natin na mga national heroes din ang ating mga ating mga kasundaluhan noong time na 'yon. Tama. Sa mga i-remind lang natin, ano ba yung Araw ng Kagitingan? Okay. Ang Araw ng Kagitingan, ito yung dito nag-start sir yung yung Death March. Bataan Death March. Okay. Oo, na natapos diyan sa Cabanatuan. Tama? Diyan ata natapos kung hindi ako nagkakamali, diyan sa may Palayan. Palayan City ba yan? Diyan. Basta Cabanatuan. Yung lugar diyan. Yes, sir. Okay. At according dun sa kung naalala nyo po, nung time na nung time na World War II, talo na ang Philippines, mga Pinoy at saka mga Amerikano na natalo sila sa mga Hapon. Dineclare na, sir, Oo, talo na. Kaya, ayun, lahat ng mga sundalo, ayun, bilang pagpapahirap, sundalo ng mga Pilipino at saka mga Amerikano, pinaglakad sila from Bataan hanggang dito sa Cabanatuan. Nakasama nga doon akong, sir. Ay, gano'n. Hindi, yung lolo mo ata. Tama ba? Ayun. So, yun. At saka, alam mo ba, amazing kasi 76,000 pala yung mga soldiers nung time na yun. Combination ng mga Pilipino at saka mga Amerikano. 76,000. Sabi ko lang, sir, ikaw nag-headcount doon. Yung naglakad, yun. So, 76,000. Tapos, imagine yung nilakad nila 140 kilometers at habang naglalakad sila, talagang pinapalo sila, pinahihirapan sila, Grabe. sinasaktan sila. Alam ba doon sa 76,000, sir? Hulaan mo, ilan yung nakasurvive? 5? 3? Yung nakasurvive, 5? 3? Malapit na. Malapit na. Ang nakasurvive po ay 54,000. Konti na lang. So bakit ba natin siya pinag-uusapan? May kinalaman yun doon sa kalayaan natin di ba? And yun din naman yung pinaglaban ng mga bayani natin. Okay? So, ayun, pag-uusapan natin, syempre, pera-pera pa rin, finance pa rin po tayo. Kaya pag-uusapan natin, pagkukwentuhan po natin, yung, syempre, si Dr. Jose Rizal. Correct. Yan ang national hero natin. Tama? So isa siya sa nakipaglaban para dun sa ating independence. Tama? Pero more than that, yung independence na yun, pag-usapan natin yung utak niya, sino siya pagdating sa kaperahan. Sir, di ba parang sa school, ang napag-aaralan lang is yung kung paano lang sila nakipaglaban that time, Kung paano siya binarel. Correct. Yan yung issue sa harap ba, sa likod? Kung saan parte mo tumama talaga. Oo, di ba? Yun lang yung pag-uusapan, pero napakadalang pag-usapan yung naging ugali niya pagdating sa pera. Okay. Kaya very interesting sa Yes. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi yung Death March. Baka biglang mag-search, sir. Mag-search Hindi yung Death March. Wala na, nasabi lang natin kasi sayang naman yung notes na sinulat natin. Hindi natin masasabi. So, ayun. Based dun sa story nila, ng kay Dr. Jose Rizal, ano ba yung mga lesson na matututunan natin? Okay, yun, sir, ang pag-usapan natin ngayon. Ano ba? May dalawa tayong may dalawang main naging lesson dun sa pagdating sa kaperahan ni Dr. Jose Rizal. Ano yung una? Actually nga, sir, parang nung natin siya,
Nag-gold din ako, meron palang ganong mindset si Dr. Oo. Rizal. Kasi Ano pa sir, yun? sa school nga, parang kung ano na lang niya, dahil nagsulat siya, kung ano yung mga pinag-aralan niya, di ba? So, nakakagulat na nung natin siya. Isa sa mga tunan pa natin sa pagdating sa finance is sa investing. Sa investment, sir, Okay. di ba? Ano yung strategy pagdating sa pag-invest? Ibig sabihin si Dr. Jose Rizal pala noon, may ano talaga, no? May mindset na magpalago ng pera, Opo. mag-invest. Parang instinct. Imagine yun. Kaya, National hero, nag-i-invest. Tapos, sila, tayo, hindi, di ba? Parang nakaka-shame naman. Ano? So, si Dr. Jose Rizal ay, nag-i-invest. Apo, nag-invest siya. So, based dun, sir, sa natin, no, nakalap ng ating research, diba? Research team pa yan. Nakalap ng ating chat GPT. Sir, di ba parang in history pala, si Dr. Jose Rizal ay nanalo siya minsan sa kanyang mga kaibigan niya sa isang lottery. Loto. Opo. Sugarol din siya. Ay, hindi. Ayun. So, para sa sir, parang instead na gastusin niya yung pera niya sa iba bang so yung share niya nakuha doon daw pala ay ininvest niya sa isang property. Okay. Nice. Yeah, sir, yun yung based dun sa research na natin. Okay. Nag-invest siya sa property, yung nakuha niyang share doon sa kanyang napanalunan sa loto. Okay. Yan ang mga kaibigan. And anong mga property ang pinag-investan niya? Ang nabasa ko doon sa meron siya na-investan na isang agricultural land din. Kasama, Nice. Oo. na nagpo-profit doon. Tama. At saka parang nag-invest din siya sa nagpatayo sila ng hospital. Parang yung ininvest ng pera na yun ginamit sa pagpapatay ng hospital. Ng hospital, Saka tama. ng school. Ng school. Tapos, itong hospital, itong schools, agri, yung profit nun, di ba? Saan niya ba ginamit yung profit nun? Dito sa list natin, nag-diversify. Yung kinita nung hospital niya, kinita ng investment doon sa school at sa ibang properties. Hindi niya basta-basta ginastos kung saan-saan. Ininvest pa niya ulit sa Abaca business. Imagine yun. Grabe, no? Business-minded din siya, Samantalang, di ba, ngayon, karamihan, pag kumita sa business, yung kita, bibili lang sakyan. Bibili na kung ano-ano kaagad, di ba? Tapos, ginagatasan na kaagad yung negosyong hindi pa talaga nagpa-prosper. Profit. Oo, hindi pa ganun ka-profitable. Nagkakamali yung iba na yung pinagbentahan ng negosyo ay yun na yung net na benta. Tama. So, hindi nila alam na yung pala ay nakasama pa yung puhunan doon sa revenue lang. Yung, ang tawag ba doon? Gross sales lang yun. Hindi pa yun yung profit. Correct. No? Tapos nagagastos na sa mga ibang mga luho nila. Tama. So, ayun pala, ang galing ang galing ni Dr. Jose Rizal, no? Ang alam ko lang din sa kanya, nagsusulat lang siya nun librong sikat. At saka rin pala siya, no? Si Dr. Jose Rizal, katulad din ng maraming mga Pilipino, maraming mga tao na, nangungutang din pala siya, si Dr. Jose Rizal. At isa sa mga matututunan natin sa kanya, sa story niya, ay kung paano niya minamanage yung utang niya. Tama, sir. Kasi parang ang advice nga din doon, sir, nabasa ko din na parang ibayaran mo rin yung debt mo on time. Kasi sir, nabasa ko doon is yung sinulat niya yung No Limit Hunger na book. So yung pala, sir, yung siya pala nagsulat noon. Yung ko lang din, sir, nalaman. Yun, ginamit niya, sir, nangutang siya yung pinang-publish or pinang-copy doon sa mga libro na yun. Okay. So, ginamit niya nangutang siya sa friend niya. Pinang-print nung libro niya ng No Limit Hunger. Tapos yun, nung kumita na, tapos paano na niya, binayaran niya ng full yung utang niya sa friend niya. Galing, no? Galing nga At alam niyo ba, in addition, no, nangungutang na si Dr. Jose Rizal ay nangungutang na siya, nag-aaral pa lang. Correct. Estudyante pa lang siya, nangungutang na siya. Pero, pag nagka-pera siya, ang ultimate focus niya ay ma-eliminate kaagad yung mga utang na yan. So, agad-agad niya na ibabalik yung utang na yan sa, take note, sa mga kaibigan. Tama.
Oo. Sa friend din. So bakit kaya sa kaibigan walang interest no? O pwede siya. So, so walang interest. So ayun, pero yun nga ang lesson na matututunan natin sa kanya ay yung eagerness niya, yung focus niya na maibalik ka agad kung ano man yung hiniram niya. Yes. Okay. So ayun, isa sa mga pwede natin matutunan no pagdating sa debt management. So nangungutang rin pala si Dr. Jose Rizal. So hindi rin naman po talaga masama mangutang. No? Depende lang yan kung saan mo siya gagamitan, paano mo i-manage yun. Kasi Dr. Jose Rizal nga nangutang din naman. Okay. So, since yun yung mga natutunan natin, so si ano pala ay nag-invest sa property and then nag-diversify siya. Yung profit ay nire-invest niya. Correct. Sa iba't ibang business din, sir, no? Business. No? So, hindi siya basta yung in-enjoy niya kagad yung profit niya. Tama. Lang siya, reinvest. Ikaw, Sir Gian, naranasan mo na rin ba mag-invest? Sir, usapan natin, hero lang Ay, oo nga, sorry. Sorry. So, alisin na natin. So, hindi na hero. Ayun, pwede ka na. Ano ulit yun, sir? Naranasan mo na ba, Sir Gian, mag-invest? Yes, sir. Naranasan naman. So far, ano yung mga naging lessons sa'yo? Kumusta naman yung experience mo sa pag-i-invest? Okay. Sir, ako kasi nag-start, syempre, kailangan mo talaga, first na gawin natin is maintindihan natin yung investing or kung ano ba yung meaning niya, kung saan ba siya, kung paano ba nag-work. Ganun. Ako kasi, sir, at my age personally, ako ngayon, aggressive. Okay. Aggressive type ng investor. Pag sinabi aggressive, ano yun? Ano, sir? Take ng risk. Okay. Baga parang go ka sa mga makikita mo investment. Gano'n. Though hindi naman necessarily na parang kapag may nakita ka is i-go mo agad, mag-invest ka kagad. Siyempre, kailangan mo din siya pag-aralan muna. Matutunan siya kung ano ba yung benefit nito, ano ba yung maging rewards, tapos din naman yung mga risk niya, kung paano siya nag-work. Isa sa importante talaga. Bakit kino-consider mong pag-aralan yung risk niya? Kasi sabi mo, aggressive ka, risk taker ka naman. Pero, bakit kailangan mo pang pag-aralan yung risk na sir, involved? Para sa akin kasi, although kahit na anong type man ng risk profile natin, risk taker, importante pa rin kasi yung ma-manage natin yung risk. Diba? Malesen yung, syempre, yung i-invest natin to, hindi naman din basta-basta kinuha lang natin kung saan na pera na gagamitin natin doon. So, para sa akin, important pa rin na ma-manage pa rin talaga yung risk. Malesen, kumbaga. Pag sinabi bang risk, anong ibig sabihin ng risk, Sir Gian? Para sa mga viewers natin na first time. Pagdating po sa risk, parang sa risk kasi, sir, iba, iba't iba. Maraming type ng risk. Mayroong mga liquidity risk or business risk, interest risk. Interesting, ha? Pag sinabing liquidity risk, liquid risk ba? Liquidity risk. Parang may darating sa time na yung mawawala yung yung parang time na magkukulang ka doon sa available na cash na meron ka. Ganun. So yung bang kapag nag-invest ka, titignan mo muna yung investment asset na yon kung liquid ba siya. Titignan mo yung ito ba ay kung sakaling kailanganin ko ay available ka agad siya? Yes. At kung available, kailan? Tama. Isa sa mga factor. Liquidity. Yung asset mo, investment mo, ay yung ability niya to convert into cash agad-agad. Yes. Okay. Kasama yun, sir, sa mga factors. So, yun yung iniisip mo pa, no? Kahit na risk taker ka na, chine-check mo pa rin yun? Yes, sir. Okay. Ano pa? Pagdating naman din, sir, sa business risk, syempre, yung napili mong investment assets, may mga nirarun din na business. Okay, diba? Tama. So, titingnan mo kung yung isa sa mga napasukan ba na investment na napili mo ay talaga bang nagpo-profit sila? Kamusta? Stable ba yung business? May negosyo ba talaga? May negosyo ba talaga? May nag-run ba talaga? Kasi baka mamaya. May produkto ba talaga? Ayun. Yun, sir. Yun yung isa mga factor din na kailangan tignan. So, hindi basta yung, Dok, kikita ka dito kaagad, 20% per month to. Yes, sir. Hindi agad. Kasi parang, sir, yun yung mindset ko eh. Hindi ko siya more than profit, more than return talaga yung tinitingnan ko din. Kasi, para sa akin kasi ang investment, hindi naman talaga siya dapat
titreat natin as short term lang eh. Okay. Na para saan kasi ano yan eh, parang long term talaga. Na pag naglagay ako dito, so yung nilagay ko doon dapat di ko na siya isipin. Kumbaga parang ko-consider ko na siya as expense para sa akin. Na pag na may napila akong investment asset, so naglagay ako doon ng certain amount of money ko, so di ko na siya isipin. Okay. Kumbaga parang set na. Kasi parang sir, kailangan din ng parang magsiset ng financial goals pagdating doon. Okay. Alright. So sa akin sa mga at least 5 years. Yun Yun ang minimum ko. Minimum ng long term mo. Yes, sir. Okay. Minimum 5 years. So, 5 years below, makukonsider mo siyang short term na. Opo, para sa akin, sir. Okay. Take note po ha, sa perspective ni Sir Gian, ayan siya, single. Tapos ganyan yung perspective niya when it comes to investing, ano yung mga lessons niya. So, single tapos may investment. Ganun, pinopromote kayo. Pinopromote. Binibenta. Ano ba, sir? Message nyo lang po ako kung interested po kayo kay Sir Gian. So, PM. So, ano pa? Business risk, kung may negosyo nga bang ano. Kasi di ba ang daming scam eh. Mga scammer na nag-o-offer lang, may online platform, na nag-o-offer na kikita ka ng 100% per week. At sasabihin nila, ito, ano to, sa trading ginagawa. Paano ba nila malalaman na yung trading nga talaga, yung business na yun? Ano bang klaseng ano din, sir? Trading? Meron tayong mga nakikita na sa crypto daw, kikita daw ng ganito, na tinitrade daw sa crypto or tinitrade daw sa forex, etc. So, tapos may online platform na maglalagin ka lang daw doon. Tapos weekly, biglang nakikita mo, lumalaki nga yung pera mo, di ba? So, paano nila madedetermine na yun ay hindi naman siya, wala naman talagang business na nangyayari doon? Actually, sir, yung dalawang type na nabanggit mong asset, crypto at forex, parang isa sa ano ngayon eh, nagbo-boom or mas nakikilalang investment platform, kumbaga. So, sa akin, sir, ang idea ko doon, pagdating sa crypto and forex, kailangan kasi sir, di ba, yung sa mga nakikita nga natin na or na-experience natin, mayroong mga nagme-message lang or nakikita doon sa platform na nag-grow yung money nila. Pang doon, dapat yung trading na platform na yon ay dapat yun ay nakapangalan sa account nila. Number 1. Tapos, nakikita talaga nila actually kung ano yung mga tinitrade, kung paano siya nag-work, kung ano ba talaga yung tinrade niya, kung dahil mga, sir, diba? Sa mga ganyang klaseng trading, sir, diba, buy and sell lang naman yung ginagawa doon. So, very important na isang investor. Isang investor na bago niya pasukin yun. Bago niya pasukin, kailangan talaga maintindihan kung paano talaga siya nagwo-work. Tama. Kasi nabanggit mo kanina, tignan ko muna yung business model niya, business risk. Ano ba tong business na to? Ngayon, 'di ba? Kasi may nag-message sa akin, sir, kaninang umaga. Related doon sa yung na yan. So, meron nga daw siyang foreigner na nag-message sa kanya, ganito daw ang kinikita, ganyan-ganyan. Tapos, nag-o-offer nga na I think nasa 50 to 100% per week. Laki. So, very enticing yun. Especially kung nangangailangan ka ng pera, gusto mong kumita talaga, yung 1,000 pesos mo, kikita ng 1,000 din per week. Tama. Di kaganda na ang gandang deal. Yes. Tapos, syempre, siya magtatanong, bakit kumikita yan? Ang sagot, paano kumikita yan? Ang sagot nung crypto and forex trading. So, sinabi niya kaagad, yun yung business. Yun yung business. O since, di ba, ang sabi nga natin, pag-aaralan natin yung business risk, pag ba sinabing, yun yung business, tinitrade sa forex, tinitrade sa crypto, is it enough? Para sa akin, sir, hindi. Hindi, di ba? So, kailangan, anong prueba? Tama. Diba? Yung proof. Anong proof na yan talaga yung business niyan? Na yan talaga yung product or diba? Kung doon talaga siya, sir. Doon talaga siya ginagamit. So, importante na alam mo anong nangyayari doon sa crypto or sa forex. Dapat alam mo kung ano talaga yung nangyayari doon. So, hindi ka, sabi mo nga kanina, sir, hindi pwedeng mag-base ka lang doon sa kung ano yung offer na profit.
Yes, correct, sir. Tama? Kasi nakakabulag siya. Tama. Yun, sir, pala isang consider din dapat as an investor, kailangan isa-separate natin yung emotional natin pagdating sa investment, di ba? Dahil nabanggit mo nga, sir, di ba, na parang enticing yung profit na sinabi doon sa investor. Yes. So, syempre, Pambayad na kasi yun ng kuryente. Di ba? Kung 1,000 per week, that's 4,000. Di ba? Okay na yung aking pambayad sa kuryente tsaka tubig. Tama. Magkano lang pinuhunan ko? 1 kyaw. Ganun lang, no? Tapos ang balik in 1 week, no? Oo, 1 week. So, amazing. Amazing. Diba? Kaya ang dami, sir. Ang daming mga nagme-message sa atin hanggang ngayon. Kanina nga, meron na ulit eh. So, yun, business risk. Ano pa, sir, yung mo? Pinag-aaralan mo? Sa business. Bago ka mag-invest doon. Business risk, yung liquidity, ano pa? Yun, sir, parang yung sa may din, sa sinasabing rate of return ng investment assets. Okay. Kasi di ba parang sa lahat naman ng investment man yan or business, pagdating kasi sa return, kailangan skeptic din tayo eh. Di ba? Hindi naman palaging profit or, ayun tama, kung profit or palagi. Di ba? Parang hindi naman lagi everyday is siya, nagpo-profit. Minsan may mga loss din talaga. So, sa akin, sir, yun din isa dapat din consider na tingnan dahil hindi naman talaga guaranteed pagdating sa mga So, hindi 100% nakikita. Correct. Opo, 100%. So, kaya sa investment, hindi pwedeng mawala yung risk. Yes. Pag sinabing risk ay isang situation na kung saan may chance na hindi ma-reach yung ina-expect mo. Expected. Tama. Or worst ay yung chance na maubos yung kapital mo. Tama. May chance talaga. Pero ang problema sa mga tao, ito ang nakakalungkot kasi gusto nilang mag-invest pero ayaw nilang malugi. Opo, sir, diba? Parang yun ang isa sa mga gusto ko mag-invest. Nakita ko na malaki yung kita, ganyan-ganyan. Ay, sige po, mag-try po kayo mag-invest. Ano naman security ng kapital ko? Di ba ganun eh? Yun yung problema. Tama. Hindi ka pa nag-i-start, security na kaagad ng kapital? Anong assurance na hindi malulugi yung aking kapital? Wala eh. So, ibig sabihin sa co-op, pwede rin, kapag nag-invest tayo sa isang kooperatiba, pwede rin tayo malugi? Yes, sir. Opo, may talaga. Kasama siya. Lalo kung nag-i-start pa lang din ng cooperative. Exactly. No, tama. So, startup pa lang siya. Yes. Which yan yung sinasabi natin sa mga members at saka sa mga nag-a-apply sa atin, di ba? Kapag nagtatanong sila na may possibility ba na malugi ang iPro Co-op? Ang sagot, of course. Kasi ang tanong, may possibility ba? Di ba? Kasi kung sinabing, wala, ini-scam ka na namin. Scam yun, sir. Legit na scam. Legit na scam yun. Kasi hindi namin sinasabi kung ano yung totoo. Yung ano yung mga possibility. So therefore, ini-entice ka na namin na ito ay sure na sure. So sinasabi namin na yes, may possibility. Kasi kailangan mong tanggapin yung yung chance na yon, yung risk na yon. May possibility. So, pero yung possibility na yan ay ibang usapan na kapag paano siya pabababain. Diba? Paliliitin yung possibility na magsara o malugi. Yes, sir. Di naman natin sinasabing yun nga, sir, yung guaranteed, di ba? Yes. At least ma-lesson lang talaga. Ma-lesson. So tapatan na, di ba? Kailangan malaman yung katotohanan, yung totoo, bago ka pumasok dito. Bago ka mag-invest hindi man dito sa iPro Co-op, kundi kahit sa anong kooperatiba, may chance na malugi tayo. So yung sabi ni Sir Gian kanina, business risk, aralin, ano yung negosyo ng kooperatiba na yon? Tama? Kung saan nila pinapaikot yung saan nila pinapaikot yung pera, yung kapital? Saan nila ginagamit? Ano yung produkto? Ano yung mga serbisyo? Yes. So, napaka-importante po noon. So, kung hindi nyo po na itatanong, ang iPro Co-op po ay Savings and Credit Cooperative. So, basically, ang ating pong negosyo ay nagpapautang. May savings, nagbibigay tayo ng interest sa mga namumuhunan, sa mga nagsisave, and then yung perang meron tayo, tsaka yung share capital, ay pinahihiram natin sa kanino. Hindi basta-basta kung sino lang. Sa mga, sir, members. Members na entrepreneurs. Correct.
mga may businesses to support their business. No, para pagkatiwalaan naman sila to expand their business. So, yun yung business po ng iPro Cooperative. Alright? So, Sir, puro sa akin yung tanong, ano? Ikaw, sir, as an investor, anong type ko ng investor? O yun mga nasabi mo na kanina, sir, yun kanina yung personality mo. Mixed eh. Mixed. Pwede nating masabing, I think nasa moderate na level. Kasi depende dun sa investment asset eh. Kunwari, may isa akong investment asset na mataas yung risk, pinasok ko siya. Kasi naiintindihan ko yon. So meron kaming business na itinayo, ganon. So, tapos may isa pang investment na mas malaki ang ROI, so mataas din yung risk nun. Meron din mga investment na hindi ganon ka, taas yung risk. Correct. So depende eh. Yung approach ko sa investment, siya, una, diversified, and then bawat asset ay may kanya-kanyang risk appetite. Hindi siya yung pag sinabi mong, dito sa investment A, moderate ako dyan. Parang investment A, B, C, D, yung 5, lahat yan ay moderate. Hindi. May isang asset dyan na mataas yung risk. Ganon. May isang asset na low risk lang ako dyan. May isang asset na todo bigay din dyan. Ganon. Yung isa, moderate lang. So, ganon ko siya ina-approach. Number 1 is diversification. Diversification. Tama. Para isa sa mga, sir, factor para ma-minimize din yung risk. Yes. Oo. Ang tawag natin dyan ay calculated risk. Di ba? Tama. Nakalkula mo na. Kalkula. Okay? So, kumbaga matalo ka man, at least natalo ka ng may laban. Kasi nakalkula mo siya eh. Kung natalo ka man, it is what it is. Ganun lang talaga siya. Pero importante, naintindihan mo bakit ka natalo doon. So, ayun yung sa akin naman when it comes to investment. Okay. So, ano oras na ba? So, okay. So, sakto, 12:30. So, kumusta kayo dyan? So, walang nagko-comment. Baka may mga idea din sila, sir, no? Oo nga. Kayo, ano yung mga, ninyo, lesson learned when it comes to investment? O ano yung perspective ninyo when it comes to investment? So, paano kung hindi pa ako nag-i-invest? Ganon. Tama. Ano kung hindi pa ako nag-i-invest? Ano may sasagot ko? Oo. Mukhang magandang topic din yan sa next. Ano ba dapat kong perspective? Hindi pa naman ako nag-i-invest. Ayun. So, bahala ka. Hindi. Iba-iba kasi tayo eh. No, iba-iba eh. Minsan natututo tayo kapag nalugi na tayo, ganyan. So, bibigay muna natin yung best shot natin. Pero naman, sir, iba, parang inaaral talaga mo na mabuti. Inaaral mo bago pumasok. It takes time. Yung iba talagang try ko muna bago matuto. So, pag ganon, una mo munang isipin, magkano yung available funds to invest? Yung available funds na pwedeng maubos, pwedeng matalo, na hindi maapektuhan yung family mo. Yan yung importante doon. Correct. Okay? So, yan yung natin. When it comes to debt management naman, quick na lang. Ayun, sir. Pay on time din talaga. Tapos parang sa akin personally, paano ko siya na-manage, unahin ko talaga muna yung mga parang mas burden sa akin. Like yung may merong interest, ganyan. So, kasi yun nga, sir, diba? Sabi natin, di na maiwasan yung debt talaga. Lalo in times of needs na may dumarating talaga sa point na kailangan din talaga natin siya. Na kahit ayaw mo magkaroon ng utang, parang darating ka talaga sa point na yan. So, yun, sir. Hanggat merong nagpapahutang na siguro, kung hanggat maaari na walang interest, go tayo doon muna. Ngayon, kung wala na talaga, so doon talagang papasok tayo sa mga time na meron talaga interest. So sa akin, kung ma-manage ko siya, unahin ko din talaga muna yung mga may interest. Para hindi rin masyadong burden. Kasi kapag na-delay ka dun, sir, di ba, parang yung
instead na nabayad mo na sa iba, doon mo lang din nabayad sa isang isang may interest. So, ano pa rin, parang ma-burden pa rin sa iyo. Stressful din. Sa akin naman, bago po tayo magtapos, two major things lang ang natutunan ko pagdating sa debt management. Number one, hanggat kaya mo, bawasan mo ng bawasan ang expenses mo. So po, sa pamamagitan nun, magkakaroon ka ng spare money na yun yung pwede mong idagdag sa pambayad mo sa utang mo. Okay? Less mo yung expenses. Okay? So, i-check mo mabuti. May ginagawa kami na lahat ng expense sinusulat. Then, nire-review at the end of the month kung ito bang purchase na to, certain purchase na ito, is it a need or is it a wants lang? Pag sinabi mong needs talaga yan, kailangan mong i-purchase yan, no matter what. Wala kang choice. While yung wants, may choice ka. Yung bang tuloy ang buhay kahit wala ito. Okay? So, check namin and then i-highlight namin, okay, may mga wants. By next month, yan yung mga tatanggalin. So, gano'n siya. Nag-elimination, sir. Mag-eliminate. So, makaka-save ng ganong amount. Next is, ito ginagawa namin both. Depende sa situation. No? Sa amin, both siya. Number 2 is increase your income. Huwag kang mamimili. Huwag kang maging choosy. Di ba? Hanggat sa tingin mo, may skills ka dyan. Sa tingin mo, meron kang opportunity talaga dyan nang hindi naapektuhan yung main job mo, mag-extra lang. Magdagdag ka. Parang nabasa ko yung nabasa ba yan? Nabasa ko yung ng My Day. Magdagdag ng income. Hindi masama as long as yun ay legal, tama, at alam mo yung ginagawa mo. Magdagdag ka ng income. So magbawas ng expense, magdagdag ng income. So yung dalawang bagay na yan, makakatulong yan para sa debt management. Parang yun lang talaga, sir, no? Yun lang talagang dapat gawin eh. Yes. Kung hindi magbawas ng expense or kung hindi mamayusan talagang yung gastos mo ay talagang malaki, ganun. Magdagdag ng income source. Yes. At sabi nga nila, mas madaling magdagdag ng income kaysa magbawas ng expense. Totoo nga, sir. Oo. Dahil sa na lang din siguro, sir. Consider yung inflation. Yes. Pagdating sa mga expenses. Kasi yung pagdagdag ng expense minsan, lalo kung pamilyadong tao ka, wala talaga kung may mga anak ka na may mga pangangailangan, especially nag-aaral na sila, may mga expense dyan na hindi mo control. So, ang control mo is yung magdagdag ng income. So, find more opportunities, ways to earn more. Ganon. So, ayun, yung sa atin, yun po yung kwentuhan session natin. Thank you, Dr. Jose Rizal. Daming mga lessons din, sir, no? Daming mga reflections. Sa investment lesson at saka sa debt management lesson na shinare mo sa amin. So, thank you, Sir Gian, sa iyong mga opinion, sa iyong perspective sa lessons na shinare mo sa amin. Thank you po. Thank you din, sir. Thank you sa pag-invite sa akin dito ulit. Invitation. Okay, so thank you po for watching sa ating kwentuhan session. Ayun, sa mga hindi pa po namin kasama, no, kamay-ari dito sa ating kooperatiba, i-message nyo lang po ang ating Facebook page, iPro Cooperative, at may mag-a-assist po sa inyo dyan para po sa kung paano mag-member sa ating cooperative. So, ayan. Lalo sa mga nag-i-start din na. Sa mga nag-i-start. Mga curious pa. Yes. Sino ba talaga si iPro? Na gustong aralin ang iPro Cooperative. Or, kung gusto nyo naman, pwede po kayong bumisita dito sa ating opisina Monday to Friday. Dito po yan sa Mabini Street. Sa taas lang po ng Truffle Cafe. Truffle Cafe. Dating CLT. So, yun lang po, second floor. Yes. Okay, yung iSmile ba yun? Yung dental clinic, iSmile. Yan. So, sa taas lang po. Maganda po kung makakabisita po kayo nang makausap po namin kayo. Tama. So, ayan. So, thank you po. See you po next week. Lagi po natin tatandaan na ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. Thank you. God bless. See you.